Ngayon nga ay mas lalong lumaki ang tiwala ni Kai Sotto sa kanyang sarili na ito nga raw ang taon na makakapasok na siya sa liga ng NBA. Kasabay niyan ang malaking katanungan na magagawa niya nga kaya ang bagay na yan. Tara't pag-usapan natin yan mga quiz. Balik na nga sa training itong si Kai after ng FIBA OQT na alam natin na isa siya sa tumulong sa Gilas para makapasok sa semis. Although nakakuha ito ng injury sa Georgia at di naging available to pursue in semifinals kontra Brazil, maganda pa rin naman ang naging outcome ng bagay na yan kay Kai Sotto. And this time makikita natin ang pagbabalik nito sa kanyang conditioning at ngayon nga panibagong team rin ang paglalaroan nito sa Japan B-League at panibagong salary offer din naman ang gumulat sa atin dito sa offer ng Koshigaya Alpha kay Kai Sotto na mahigit sa $880,000 a year o mahigit sa 50 million sa peso. Sobrang laki kung iisipin nga naman ang offer na yan ng Koshigaya Alpha dito kay Kai Sotto. Pero ngayon nga raw mas pineperso nito ang kanyang sarili sa kanyang dream league na NBA. Ano ba naman kasi sa paulit-ulit nitong failure sa liga ng NBA, ngayon nga after ng mahabang journey nito sa B-League at Gilas Pilipinas, nagpakita nga ito ngayon ng mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili at nagsabi na ito nga raw ang taon na pipilitan niya na makapasok sa liga ng NBA. Lalo na nga ngayon na kung sakaling makapasok si Yuki Kawamura sa NBA, malaking sampal ito kay Kai Sotto na mauunahan pa siya ng kanyang teammate na isang 5'8" compared sa kanya na isang 6'2" center na alam natin na isa sa pinaka-importanting height pagdating sa NBA. At ngayon nga hoping itong si Kai na isa sa magiging dahilan para nga masecure niya ang spot sa NBA. Ang skill set nito ngayon na very impressive at talagang malaking improvement nga raw ang nagawa ng kanyang paglalaro mula sa Japan B-League at Gilas Pilipinas. At nakita naman natin yan sa B-League at Gilas Pilipinas naman Mula nga sa average nito sa Gilas sa OQT na 11 points, 4 rebounds and 0.5 assists. Hindi na rin masama dahil alam naman natin na hindi ito nakapaglaro ng dalawang magkasunod sa Georgia at Brazil. Kaya naman talagang bumaba ang average nito na ipinakita dyan sa OQT. Pero nakita natin ang napakalaking difference nito mula sa versatility at improvement nitong si Kai Sotto sa paglalaro bilang isang sentro. Kaya ngayon mas tumataas ang kumpiyansa ng batang sentro na to na subukan muli at kung papalarin nga madrap na sa NBA League. Talagang ngayon nga sobrang dami ang nagulat sa taas ng kumpiyansa nitong si Kai sa kanyang dream league na NBA, and why not naman na mangyari ang bagay na yan na madrap na nga siya sa liga ng NBA. Di natin alam kung anong pwede pang mangyari, lalo ngayon maraming NBA teams ang naghahanap ng mga 7-foot players na maaari nilang gamitin sa kanilang team. At kung sakali mang madrap ng araw itong si Kai Sotto, hindi man ganun kasolid ang versatility nito bilang isang sentro, siguradong sa oras na mag-training ito sa United States at sa mga team na mapapasukan ito sa liga ng NBA, siguradong mas lalong mabubus ang abilidad nito bilang isang sentro. At baka ito na nga lang rin daw ang inaantay nito para mas lalong humusay pa sa paglalaro. Dahil alam natin ang kalidad ng mga training sa NBA at siguradong kung sakaling madrap na nga ito, dito mas lalong uhusay pa itong ating batang sentro na si Kai Sotto.